Ang bakal na emperador. Please subscribe, like and share po, thank you. And also please donate po kahit magkano lang basta galing sa puso. Chapter 151, The Wind 2. Nang pumasok ang emperador, si Rudolph, sa bulwagan ng bangkwat, ang musika at ang Saturday ay tumigil na lahat. Bukod dito, karamihan sa mga ilaw ay nakapatay maliban sa iilan. Nang pinupuri ng mga tao ang emperador, itinaas ni Rudolph ang kanyang kamay bilang tugon. Mukhang pagod na pagod siya. Si Locke, na sumulyap sa mukha ng emperador, ay natawa sa sarili. Ang pagmamataas at kakisigan na dapat nasa mata ng emperador ay tila pagod. Ang kanyang ekspresyon ay hindi bagay sa isang tao na dapat ay tinatawag na isang emperador. Kung isa sa alang-alang ang mga kamakailang pangyayari, tiyak na mapagod siya at mapagod. Nakikita ko na lahat ay pumunta dito. Natutuwa akong magkaroon ng napakaraming tao sa paligid ko upang ipagdiwang ang aming tagumpay. Sa mga salitang iyon, pinagtawanan siya ng mga maharlika kasama si Duke Butler. Nadama nila na ang emperor ay napakalungkot na nagdedeklara siya ng isang digmaan na itinuturing na isang pagkatalo ng isang bansa na binansagan bilang mga nanalo. Nakikipag-away tayo sa mga buhong na nakalimot na sa ugali nila bilang tao at walang habas na nakipagrelasyon sa mga diwata. Paano natin maiiwan ang mga bagay na tulad ng mga ito dahil sa mga namatay na lalaking iyon, na sa panimula ay nakakalimutan, at sinusubukang guluhin ang makamundong kaayusan at katayuan. Nagtalo ang emperador na ang digmaan laban sa republika ay isang nakamamatay na labanan na magpapasya sa kapalaran ng kontinente. Sinisi niya ang Republika ng Volga sa kanyang pananalita habang paminsan-minsan ay nagbubuhos siya ng mga sumpa na espada na nakabalot sa malumanay na harapan. Sa gitna ng kaguluhang likha ng walang hiyang mga tulisan, mayroong isang tao na nakipaglaban sa mga mananakop sa hilaga at binigyan sila ng mga nakamamatay na suntok. Tulad ng alam ng lahat, siya ay ang inapo ng Sword Emperor Recon, Luke Derecon. Nang itinuro ng emperador ang kanyang kamay sa direksyon ni Lucas, sumunod ang mga ilaw at nagtipon sa paligid ni Lucas. Dahil sa trabaho ni Recon, ang mga bandido ay hindi nang ahas na pumasok sa imperyo, at ang magigiting na mga sundalo ng imperyo ay nagtagumpay sa pagpapalayas sa mga bandido at pagtatanggol sa kanilang mga hangganan. Ang lahat ng ito ay dahil sa pag-iisip at pagsusumikap ni Recon Viscount, kaya inaasahan kong bigyan siya ng malaking kredito ngayon. Sa mga salita ng emperador, ang mga maharlika ay tumingin kay Lucas na may inggit sa kanilang mga mata. Matuto pa, ang pamilya ng Imperial ay muling sinanay at binubuli ang pamilya ni Recon ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon, napilitan silang gantimpalaan sila. Luke Derecon, halika sa harap ko. Sa tawag ng emperador, dahan-dahan siyang nilapitan ni Luke at lumuhad sa harapan niya. Hinugot ni Emperor Rudolph ang espada sa kanyang baywang at inilagay sa balikat ni Locke upang ipahayag ang malaking parangal na iginagawad niya sa kanya. Dahil sa katapangan na ipinakita ni Luke Derecon, binibigyan ko siya ng titulong isang marquis. At ayon sa kanyang titulo, bibigyan siya ng bagong estate. Anong sabi niya? Nagulat si Locke, ngunit mas nagulat ang mga maharlika. Inaasahan nila ang pamagat, ngunit upang mabigyan din ng lupa. Walang nag-isip na bibigyan ng dalawang parangal si Locke. Bukod dito, walang batas na nagsasaad na ang isang marquis ay italaga sa isang bagong teritoryo. Para kay Locke, walang kabiguan, ngunit para sa mga maharlika, ito ay isang nakakasakit na pagkabigla. Matuto pa, noong nakaraan, sinubukan ni Marquis Covenil na akitin si Locke sa pagbibigay ng isang piraso ng kanyang lupa. Si Duke Butler ay nag-iisip din ng katulad na paraan para mapaharap si Locke sa kanila. Ang pagdinig sa digmaan ay nakansela, ngunit ang mga maharlika ay nag-iisip tungkol sa hinaharap, at ito ay palaging isang magandang senyales na magkaroon ng pamilya Recon ng Timog na may malaking kapangyarihan. Gayunpaman, ang emperador ang may unang kalamangan. Ito ay parang bombang parangal. Kamahalan, ang gayong gantimpala ay labis. Matapos ang isang tao ay magrebelde laban sa deklarasyon ng emperador, si Butler ay bumalik sa realidad. Nag-aalala siya na baka may magsalita sa kanilang panig nang hindi napagtanto ang kanilang sitwasyon.
Nagkaroon ng maraming pag-aalala dahil si Butler ay maaaring magdusa ng maraming political disadvantage, ngunit sa kabutihang palad, ang backlash ay hindi mula sa mga nobleman. Ikaw, Count Joke, napakunot ang noo ng Emperor nang makita ang isang matingkad na matanda na puno ng kasakiman. Matuto pa, alam niya kung bakit nagsimulang magrebelde si Count Joke laban sa gantimpala. Ilang buwan na ang nakalipas, nang maupo si Luke sa opisina, ang anak ng konde, si Darren DeJook, ay pinarusahan. Napakabigat ng sentensya kaya nabaliw si Darren kahit na gumaling na ang mga sugat. Natural lang kay Count Joke na magalit kay Luke. Isa siya sa mga taong matutuwa sana kung namatay si Luke sa digmaan. Gayunpaman, nakaligtas siya, at hindi lang iyon, nakatanggap din siya ng parangal para sa kanyang malaking kontribusyon. Namumula ang kanyang mga mata, kahit na hindi niya alam na matatanggap niya ang galit ng Emperor, ngunit hindi siya tumigil. Walang dahilan para labis na gantimpalaan ang isang tao na tapat ng tumyupad sa kanilang tungkulin na pigilan ang kaaway. Bukod dito, alam mo, sinubukan ni Rickon na sumuko sa Republika. Mga salita lang yan. Gayunpaman, ito ay walang iba kundi isang panlilinlang, ang sabi ng Emperador. Kung hindi nawasak ang hilaga at natuloy ang digmaan gaya ng plano ng Emperor, napatay niya si Luke kahit sumuko. Ngunit iba na ang sitwasyon ngayon, at kailangang itaas ng Emperador ang halaga ni Lucas. Hindi ito isang huwad na pagsuko, ngunit kailangan niyang pagtakpan ito dahil baka matanggap niya ang katapatan ni Luke. At kung ang bayani ng digmaan ay ipagkait sa anumang bagay, ang kanilang tinatawag na tagumpay ay hindi titingnan ng ganoon. Gayunpaman, si Count Joke ay matyaga. Hindi lang iyon. Nabalitaan ko rin na ninakaw ni Rickon ang pagnanakaw. Hindi ko maintindihan. Paano nalaman ng baboy na iyon? Naten si Luke, hindi pa niya dinala lahat sa kabisera. Naglagay siya ng ilan sa kanyang subspace na bracelet at ibibigay niya iyon sa kanyang mga subordinate sa sandaling bumalik siya. May tao ba sa fortress na nagbibigay ng impormasyon kay Joke? Hindi, malamang naglalabas lang siya ng mga random na salita. Karaniwan ng maglabas ng mga walang basang pahayag. At nagbigay din ng verbal statement si Count Joke. Siya ang ina po ng bahay na nakikibahagi sa larangan ng komersyo sa mga henerasyon, at siya ay isang mapagkakatiwalaang figure. Gayunpaman, hindi iyon sapat para itulak si Luke sa gulo. Desidido ang emperador na tiyakin na ang digmaan ay makikita bilang kanilang tagumpay. Tumahimik ka. Hindi mo ba alam na ang Rickon Viscount ay hindi lamang tapat sa kanyang mga tungkulin, ngunit inilagay din niya ang kanyang buhay sa panganib sa pamamagitan ng pagpasok sa rehiyon ng kaaway ng may kaunting puwersa. Yan. Ano ang ginagawa mo noong si Rickon Viscount at ang patay na si Count Neyman ay nakikipagpunyagi sa mga bandido? Nagdaragdag ka lang ba ng mga gintong barya mula sa bawat sulok ng bansa? Hindi mahalaga kung ito ay ang mga maharlika ng emperador o ang iba pang mga maharlika, hindi banggitin si Count Joke. Hindi hahayaan ng emperor ang sino man na tanggihan ang kanyang desisyon. Si Count Joke ay isang tipikal na cat on a wall, na ginamit ang magkabilang panig para sa kanyang mga tagumpay. Ang subukang suron ng isang tao na hindi sapat na papuri sa kanyang mga pagsisikap. Nagdududa ako kung nakipagdeal ka sa mga bandido. Ano ang iyong plano? Dalhin siya kaagad sa intelligence office. Utos ng emperador. Ang kulay ng mukha ni Count Joke ay namutla mula sa pula. Hindi niya alam kung ang ibig sabihin ng emperor ay dalhin siya sa, o i-drag siya sa, intelligence department. Ang mga uri ng pagpapahirap na ibibigay sa kanya ay depende sa kung aling mga salita ang ginamit ng emperador. Kamahalan. Ako ay nagkamali. Hayaan mo na ako. Si Count Joke ay kinuha ng mga gwardya at hinayla palabas ng banquet hall, at ang mga nakakita sa kanya na dinala ay maaalala ang isang kasabihan na kung mananatili ka, maaari ka pa ring manatili sa gitna. Mayroon pa bang hindi nasisiyahan sa gantimpala na ibinigay ko? Sa malamig na tanong ng emperador, nagkatinginan lamang ang mga tao, ngunit walang sumagot sa kanya. Hindi nila ito magagawa kahit na gusto nila. Dahil walang hindi sumasang-ayon, gagantimpalaan ko siya. Pagkatapos ng kaunting drama, opisyal na ang tagumpay ni Luke. Kabanata 152, ang panalo 3.
Matapos matanggap ang mga gantimpala, bumalik si Locke sa lugar kung saan nagtitipon ang kanyang partido. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binati si Locke ng higit pa sa inaasahan niya. Pinabati kita, Lord Viscount. Hindi ba dapat ikaw na ang tinutukoy ko bilang Marquis mula ngayon? Panginoon, laktawan mo na lang ang mga papuri nila. Gusto ko ring pakinggan na tinatawag ako bilang Baron Philip. Ngunit, saan matatagpuan ang bagong estate? Umaasa ako na ito ay malapit sa Recon Estates. Hindi tulad ng pagsasaya ng mga miyembro ng kanyang partido, hindi gaanong maliwanag ang ekspresyon ni Locke. Naguguluhang tanong ni Reyna na agad namang napansin nito. Well, hindi iyon partikular na mukhang isang masayang ekspresyon. She stated. Sa tingin ko, naibigay ang merito dahil kailangan ito ng sitwasyon. Sumasakit ang ulo ko kakaisip kung ano ang nasa isip ng Emperor para dito. Hindi ito naibigay sa kanya ng maayos, ngunit dahil mataas ang titulo, may hawak itong lipu ng panlipunan, napakalaki ng responsibilidad na kaakibat nito. Nag-aalala si Locke na ang Emperor ay maglalagay ng ilang kakaibang prinsipyo at magplano ng isang bagay na hindi kapanipaniwala upang maalis siya. Kung maaari, gusto kong tawagin ako sa pamagat na iyon sa ibang pagkakataon. Sabi ni Locke. Lumapit ang isa sa mga katulong kay Locke ng kausap nito. Marquis Recon, hinahanap ka ng iyong kamahalan. Akala ko. Tumango si Locke na parang alam na niya ang mangyayari, at tahimik na sinundan ni Locke ang attendant palayo sa grupo. Iginiya siya ng attendant sa isang saradong silid na nasa isang gilid ng banquet hall. Ang napakagandang pinalamutian na silid ay ganap na hinaronggan mula sa anumang pakikipag-ugnay sa labas, at sarado sa sandaling makapasok ang isa, walang ingay mula sa piging ang pumasok sa silid. Dumating. Halika at maupo ka rito. Ang emperador, nakaupo sa gitna ng silid sa isang sopa, umiinom ng alak at niyaya si Locke na maupo. Habang papalapit si Locke, umupo siya at kinuha ang baso ng alak na iniabot sa kanya ng emperador. Napakaganda ng ginawa mo. Kaya naman malaki ang utang na loob ko sa iyo. Ito ay isang malaking papuri. Magalang na sagot ni Locke. Pero, ang emperador, na may bahagyang galit na ekspresyon, ay nagpatuloy sa kanyang mga salita. Bakit ka bumalik pagkatapos basagin ang ilang kuta ng kalaban? Hindi ba't nakuha mo na lang silang lahat? Kung nagawa iyon, mas kapaki-pakinabang na angkinan ang tagumpay. Kapag inaangkin bilang sinakop, ang salita ay humawak ng mas mataas na kapangyarihan. Si Locke na nakarinig ng sama ng loob ni Emperor ay diretsyong sumagot. Hindi naman sa hindi ko ginawa kasi hindi ko kaya. Ito ay dahil kulang ako sa mga tropa at kailangan ng mga gigan para dito. With that Locke intended to say bakit ka pa magagalit kung mali ang ginawa mo. Kahit na noon, maaari kang kumuha ng kahit isang manor diba? Tanong ng emperador. Gusto kong iwasan ang mga ganitong sitwasyon. Akala ko hindi makakabuti kung magtatagal ang digmaan. Tulad ng sinabi ng Emperor, ang pagtawid ng manor sa ilog ay hindi isang napakalaking gawain. Gayunpaman, malaki ang posibilidad na ang maalab na pag-atake ng hukbo ng Republika ay higit pa sa kakayanin ng isa. Kaya naman bumalik si Locke na may panalo lang sa laban. Well, naiintindihan ko. Huwag masyadong mag-alala. Iniisip ko lang na sayang lang. Naiintindihan ko rin, kamahalan. Doon natapos ang usapan nila. Humigop ng alak ang emperador, at muling bumaling kay Lucas at sinabi. Nagustuhan mo ba ang aking mga gantimpala? Mayroon bang mananalo na hindi magugustuhan? Huhuhu, hindi ka ba nag-aalala na hilingin sa iyo na magtrabaho ng husto habang tumataas ang titulo? Tanong ng emperador. Si Locke, ay tiyak na nag-aalala tungkol dito, hindi niya maiwasang mapangiti nang itinuro ng Emperor ang pinakakinakabahala niya. Pero hindi niya hinayaang lumabas sa bibig niya ang mga salita. Alam kong isang birtud ang gampanan ang responsibilidad kahit gaano kataas. Ngunit, natatakot ako na maraming tao ang maaaring magseselos at magkalat ng tsismis, o magagalit sa kamahalan sa paggawa nito. Naglagay si Locke ng napakahabang pahayag, at ang buod nito ay hayaan mo lang ako. At parang hindi alam ni Rudolph ang sinasabi ni Locke. Hayaan silang mapot, bakit dapat pretuhin ng katamtaman ang isang nagtatag ng malaking pagmamataas?
Ang digmaang ito ay isang kabulaanan lamang. Malayo pa ang kalaban. Ito ay totoo, at ito ay malayo pa noon. Upang laslasan ang leeg ng emperador na nasa harapan niya, at upang sirain ang Veritas Magic Tower, kinailangan ni Luke na buuin ang kanyang lakas at puwersa. Ako na ang bahala sa mga pasalubong na iyan, kaya hindi mo na kailangang alalahanin ang iyong sarili sa mga bagay na iyon. Oo nga pala, may iba pa bang gantimpala na gusto mo mula sa akin kaysa sa mga ibinigay ko sa iyo? Nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, hindi napigilan ni Luke na magtanong. Paumanhin sa aking serbisyo. Hindi pwede iyon. Agad na sumagot ang emperador. Kung gayon, kung maaari mong paikliin ang panahon ng serbisyo. Iyon, tiyak ako pagdating sa pagkakapantay-pantay. Goddamn bastard. Sumusumpa si Luke sa kanyang ulo. Sa tuwing tatanggihan ang kanyang pagtatangka, pakiramdam ni Luke ay paulit-ulit siyang sinisiraan ng emperador. Walang iba. Pakikinggan ko ang iba pang mga bagay hanggat kaya ko. Nag-isip sandali si Luke. Hindi ganoon kadaling papatayin ng emperor si Luke. Ang katotohanan na itinaas niya ang titulong Lucas ay nagpakita na nais niyang gamitin ito bilang isang palaso kung sakaling magkaroon ng pagtatalo sa hinaharap sa Maharlika. Para magawa iyon, sinisikap niyang hikayatin ang puso ni Luke sa abot ng kanyang makakaya. Kung gayon, mas mabuting sirain ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Napaisip si Luke at hiniling kung ano ang nasa isip niya. Kung gayon, mangyaring bigyan ako ng isang bayani na gigant. Ano? Isang hero gigant? Oo, umaasa ako na ito ay pinaka-up-to-date hanggat maaari. Isang bagay na may higit sa 3,000 laban, ang Hero Gigant ay isang tunay na sandata. Sa partikular, ang Hero Class Gigant ay nangangailangan ng rider ng Swordmaster at isang estratehikong sandata na tutukayan ang direksyon ng anumang labanan o digmaan. Kinailangan ito ni Luke para sa kapangyarihan, ngunit kailangan din niya ito para sa mga layunin ng pananaliksik. Ang Hero Class Gigant ay isang obra maestra na may lahat ng kapangyarihan ng modernong magic engineering. Bilang karagdagan, ang pinakabagong uri ay literal na kombinasyon ng mahika at teknolohiya. Gayunpaman, ang Hero Class na Gigant ay isang tiyak na kalamangan kapag nakikitungo sa Imperial Family. Dahil sa kasunduan sa pagitan ng 10 Magic Towers at ng Imperial Family, walang ibang Maharlika ang makakabili ng Hero Class Gigant. Kahit na mag-aral tayo sa Caterina Magic Tower base sa blueprint, matatagalan pa ang paggawa ng Hero Class Gigant. Kahit na para sa madilim na buwan, tatagal ito ng ilang buwan. Dahil gusto niya agad ng Hero Class, nagpasya siyang kunin ito sa Emperor. Ang klase ng bayani ay pinapayagan lamang para sa mga knight ng Swordmaster o mas mataas, ang major mo ay hindi bababa sa Swordmaster, kaya magsusumikap ako. Salamat sa konsiderasyon, kamahalan. Doon natapos ang usapan. Ito ay isang katanungan kung ano ang binabalak ng emperador laban sa kanya para sa hinaharap, ngunit si Lucas na determinado ay bumalik sa bulwagan na may kasiyahan. Kabanata 153, ang Panalo 4. Ang araw pagkatapos ng piging sa pagdiriwang ng tagumpay. Hinintay ni Luke ang Emperor na maghatid ng ilang uri ng impormasyon tungkol sa kanyang kahilingan para sa Hero Class Gigant. Gayunpaman, ang umaga ay lumipas na sa hapon, ngunit walang kontak. Yung lalaking ito, si Rudolph, sinusubukang gumawa ng eksena. Hindi ba? Sinubukan ko ng husto, ngunit hindi ko magawa. Kagabi ay nangako siyang magsisikap sa abot ng kanyang makakaya. At sa mga kumakalat na tsismis sa paligid na tinatawag siyang incompetent at biased emperor, pagkatapos ay nagpasya siyang pigilan ang mga Maharlika. Marquis, isang lalaki ang dumating mula sa Imperial Court. Sa malakas na tinig mula kay Ana, na dumating upang sabihin na dumating ang isang lalaki mula sa emperador, tumayo si Lucas mula sa kanyang kinatatayuan at kumilos. Gayunpaman, isang nakakatakot na salita ang lumabas sa bibig ng gwardya. Ang pinakabagong Hero Class ay napakahirap makuha. Tik. Alam ko na. Sabi ni Philip. Sa pakikinig sa mga salita ni Luke kahapon, naisip ni Philip na maaaring magkaroon ng kaunting pag-asa, ngunit sa huli ay nabigo siya. At hindi lang siya. Ganun din ang pakiramdam ni Ana at Alex, gayunpaman, hindi ito pinakita ni Luke na pinaka-disappointed.
Sayang naman. Dahil siya ang emperador, naisip ko na ito ay magiging posible para sa kanya. Sabi ni Locke, hindi kasalanan ng kamahalan. Dahil iyon sa mga lalaking Veritas Magic. Ipinagtanggol ng bantay ang emperador. Ang pinakakilalang Allegiance Knight ay ang base ng Veritas Magic Tower. Sa tuwing may bagong klaseng gigant na ipinakilala sa mga kabalyero mula sa Veritas Magic Tower, sa halip na magpasalamat at magpapasalamat, tinatanggap nila ito ng walang kabuluhan. Hindi, nagpapasalamat lang sila sa oras kung kailan nangyari ang paghahatid. Sabi ng guard. Sa pagkakataong ito din, ang pinakabagong bayani class na Gigant Atlas. Isa itong likhang sining, kaya hindi basta-basta maaaring ibigay sa isang mababang klaseng kabalyero kahit na mataas ang titulo. Kung may masamang sumakay dito kasama ang ilang kabalyero at naaksidente ang gigant, hindi mo alam kung kailan babagsak ang gigant. Ano, Atlas, sinabi niya. Nakatutuwang malaman na may alyansa sa pagitan ng Imperial Army at ng Veritas Magic Tower, ngunit mas nakakagulat na malaman na ang hero-class gigant na sinusubukang makuha ng Emperor ay ang pinakahuling Atlas. Kung tinawag nila itong Atlas, iyon ay ang blueprint na kamakailan ay ninakaw ni Locke mula sa Brandon Branch Veritas Magic Tower. Hanggang sa magsalita ang bantay, si Locke ay nasa ilalim ng impresyon na ang gigant ay nasa ilalim ng pag-unlad. Ngunit natapos na ba ito? Ito ay magtataas ng kapangyarihan ng imperyo ng higit pa. Habang si Locke ay nahulog sa kanyang sariling mga pag-iisip, ang bantay ay nagpatuloy sa pagsasalita. Sobrang pagsisikap ng ating kamahalan. At hindi ito napapanahon, ngunit binibigyan kanya ng isa pang hero class na gigant. Talaga? Oo. Ito ay isang 30 taong gulang na gigant na tinatawag na Protoss, ngunit maganda pa rin ang output ng core engine. Gusto mo bang tingnan ito? Tanong ng guard. Malamig na sinundan ni Locke ang guard. Tinala ng gwardya si Locke sa isang bodega na pinamamahalaan ng mga puwersa ng depensa ng kabisera, at si Kratos ay pinanatili kasama ang ilang iba pang ekstrang gigant. Ito si Kratos. Bulalas ni Locke. Ito ay isang obra maestra ng Altaika Magic Tower, na isa sa nangungunang 5 Magic Tower sa kontinente 30 taon na ang nakalipas. Nagpaalam ang guard. Pininturahan sa mapusyaw na asul kulay abo, si Kratos ay nagsuot ng napakaraming istilong guwantes, na mas matalas kaysa sa mga regular na gigants. Ang hitsura ng halimaw na ito, nagmukhang wala si Achilles. Dahil doon, napangiti ng may kasiyahan si Locke. Gusto ko ito. Bagamat hindi ito ang pinakabagong hero class gigant na gusto niya, hindi maalis ni Locke ang ngiti sa kanyang mukha. Kratos, gawin natin ang magagandang bagay sa hinaharap kasama ako. Una, kailangang maging rider si Locke na magagamit ng maayos ang kapangyarihan ng gigant. Napagtanto iyon, nagpasya si Locke na mag-focus ng higit sa pagsasanay ng kanyang gigant na maniobra. Kabanata 154, Yggdrasil 1. Nang makuha ni Locke ang Kratos, bumalik siya sa tirahan. Pinisita siya ni Erwin. Anong nangyari? Nananatili ka sa iyong silid sa lahat ng oras na ito mula nang tumuntong ka sa kabisera, sabi ni Locke. Panipi kuwit panipi. Masama raw ang kalusugan ng High Elf Erenes. May narinig ka ba tungkol dito? Tanong ni Locke. Tahimik lang si Erwin bilang sagot sa mga tanong ni Locke. Itinuring na si Erenes ang sage ng lahat ng mga diwata. Kaya naman naisip niyang masama ang pakiramdam ni Erwin matapos marinig ang mga bagay na iyon. Ngunit pagkaraan ng ilang oras, nalaman niyang iba ang mga bagay sa pagitan nila. Hindi mahalaga sa iyo kung ano ang mangyayari sa aking guro. Ano? Teacher mo si Erenes? Tanong ni Locke. Hindi mo alam. Ngayon na naiisip ko, hindi ko sinabi sa iyo. Hindi na itago ni Locke ang pagkagulat. Isang elven wizard na patuloy na sumusunod sa kanya ay ang alagad ni Erenes. Napakagulo nito. Tumingin si Locke kay Erwin at nagtanong. Alam mo ba na ang iyong guro ay nasa aming estado? Narinig ko ito sa huling pagkakataon sa pamamagitan ng magic communication. Kung gayon, hindi mo ba siya makikilala? Tanong ni Locke. Of course. Erwin would have to go, pero hindi inaasahan ang sagot na ibinigay niya. Hindi. Pupunta ako mamaya. Kailangan ko nang umalis. Umalis.
Biglang sinabi ng babaeng Elvan, nanlaki ang mga mata ni Locke. May kailangan akong gawin bigla, sagot niya. Bakit ginagawa ito ng babaeng ito? She stayed in her room the whole time while she was in the capital at biglang gustong umalis. At ayaw niyang pumunta at makipagkita sa kanyang guro, na may sakit. Parang hindi niya alam kung ano ang mahalaga. Hindi mo ba pwedeng ipaalam sa akin ang dahilan? Hindi ko kailangan, sagot niya. Well, hindi mo na kailangan. Marahil ay nagkita sina Ernest at Reyna, kaya hindi na kailangan ni Erwin ang katotohanan tungkol sa pagluha ng Earth. Sa mga pag-iisip na iyon, pinaalis siya ni Locke. Napatingin si Erwin kay Reyna, na nasa tabi ni Locke. Tumango si Reyna nang matapos na siyang makipag-usap kay Ernest. Umalis si Erwin sa tinutuluyan. Bago siya mawala sa dilim, tila nang hihinayang siya. Pasensya na kung hindi ko ipinaalam sa iyo ang totoo. Pero gagawin ko ang lahat para protektahan ang babaeng iyon, bulong niya sa sarili. Sa araw na siya ay dumating sa kabisera, sinubukan niya ang isang mahiwagang komunikasyon sa kanyang guro, si Ernest. Nalaman niya ang tungkol sa pakikipagkita niya kay Prinsesa Reyna, at handa siyang makipagtulungan sa pagbubukas ng pinto ng Spirit World. Luha ng lupa, ang susi sa pintuan ng mundo ng espiritu. Ang paggamit ng mga luha ay isang malaking problema para sa nagmamay-ari nito. Sa pinakamasamang sitwasyon, maaaring mawala ng buhay ang isa. Matapos malaman iyon, hindi na niya maipapaalam kay Locke ang katotohanan. Kapag nalaman ito ni Locke, tiyak na tutol siya para protektahan ang babaeng mahal niya. Ang pananatili ni Erwin sa kanyang silid pagkarating sa kabisera ay upang lumikha ng isang ritual para sa ceremonial na pagbubukas ng Spirit World. Ang mataas na duwende na si Ernest at ang kanyang alagad na si Erwin ang kumakatawan sa mga diwata. Gumawa ako ng isang dahilan, ngunit kailangan kong maging handa upang pumunta sa lugar kung saan dapat gawin ang seremonya. Pero kailangan ko munang makita si Sylvia. Desidido si Erwin at nagsimulang ibuka ang kanyang teleportation magic. Ang kanyang katawan, na nababalot ng maliwanag na liwanag, ay mabilis na pumaipak sa kung saan. Makalipas ang isang linggo, umarap kay Lamer si Erwin na naghanda ng lahat. Agad siyang nagpadala ng liham sa manor, at si Reyna, na bumalik mula sa kabisera, ay pumunta sa isang bakanting mansyon sa labas ng lungsod upang makipagkita kay Erwin tulad ng sinabi sa sulat. Ayos ka lang ba dito? Hindi ka naman nagsisisi di ba? Tanong ni Erwin. Nangako ako sa iyo. I learned to never go back on a promise, nakangiting tugon ni Reyna. Kahit na, kung malalaman ito ni Marky Locke, tiyak na madidismaya siya. Sa sinabi ni Erwin, naging mapait ang ngiti ni Reyna. Hindi sinabi ni Reyna kahit kanino ang tungkol sa appointment at pangako niya kay High Elf Ernest. At kapag nalaman ito ni Locke o ng mga tao sa paligid niya, mababaliw sila. Kaya naman nagpasya siyang ilihim sa kanila ang pangako. Kung pwede lang, gusto ko siyang makasama at tumanda. Ngunit dahil sa aking makasariling kasakiman, hindi ko hahayaang year-oka ng mundo ang mga diwata na nabuhay sa kanilang mga pangako at walang hinarap kundi magdusa sa buong buhay nila. Tiyak, iba ang napili para sa mga luha ng Earth, naisip ni Erwin. Sa kanyang determinadong sagot, hindi maiwasan ni Erwin na humanga sa kanya. Isang bagay na mangyayari ay masasaktan ko si Locke ng husto kapag ito ay gumana. Kaya, nakikiusap ako sa iyo, kapag bumukas na ang pinto sa Spirit World at nabawi ng mga diwata ang kanilang kapangyarihan, mangyaring bantayan mo si Lord Locke, pakiusap ni Reyna. Oo, gagawin ko iyon. Prinsesa Reyna, hindi ka ba napakadali mawala ng pag-asa? May ikatlong tao ang pumasok sa usapan. Lumingon sina Reyna at Erwin sa pinanggalingan ng boses. Ito ay ang High Elf Ernest, na nakaupo sa isang wheelchair. Ubo. Totoo na ang isa ay dapat magkaroon ng kamalayan sa panganib, at malinaw na ang mga bagay ay maaaring magkamali. Pero kung mayroon kang espesyal na tao, huwag kang mawala ng pag-asa ng ganoon kadali. Napangiti si Reyna na may lungkot sa mga mata habang nakikinig sa pagsasalita ni Ernest. Sa huli, umaasa kami sa iyo. Nais ni Ernest na maging host ng ritual na mag-iiwan sa kanya ng malaking kaluwalhatian sa kasaysayan.
Gayunpaman, ang kanyang katawan ay hindi sapat na malakas upang mapaglabanan ang distansya sa pagitan ng lugar kung saan sila magte-teleport. Si Erwin, na nakatingin sa kalungkutan ng kanyang guro, ay nagsalita sa walang pakialam na tono. Huwag kang mag-alala. Basta alagaan mo ang sarili mo. Oo, sure, sagot ni Erenes. Siya ay isang malamig na alagad sa labas, ngunit siya ay lubos na pamilyar sa mga emosyon. Maaaring ito na ang huling pagkakataon. Nabasag ang katawan ni Erenes sa mahika ni Lich Arson. Gaano man karaming potion o elixir ang kinuha niya, wala ni isa sa kanila ang gumana. Walang nakakaalam kung umiiral ang mga mythical herbs tulad ng ambrosia o nectar. Alam na alam ni Erwin na hindi na niya mailigtas ang kanyang amo, kaya nagpa siya siyang magpakatatag. Like Arson. Sisiguraduhin kong babayaran ka sa pagpapahirap sa aking guro ng ganito. Nangako siya sa sarili niya. Kahit na sila ay itinuturing na mas dalisay kaysa sa mga tao, mayroong isang kasabihan na kapag sila ay naipit sa isang sama ng loob, hindi sila atras kahit na ang mundo ay malapit ng magwakas. Ang wagas na emosyon ni Rage. Dahil sa galit kay Arson, nagsimulang gumuhit si Erwin ng malayo ang teleport na bilog sa hardin ng mansyon. Ang malayuang teleport magic ay maaaring gawin ng 7 circle wizard, ngunit ang komplikadong bahagi ng paglalagay ng mga kalkulasyon ng koordinasyon ay ginawa ng isang 8 circle wizard. Gayunpaman, si Erwin ay isa sa mga pinakamahusay na elven wizard, na nakahihigit sa mga tao, kaya nagawa niyang bumuo ng mga magic circle sa loob lamang ng 2 oras. Pakipunta dito. Tinatawag si Reyna patungo sa kanya, nawala siya pagkaraan ng ilang sandali na may maliwanag na liwanag. Kabanata 155, Yggdrasil 2. Buwuwong. Nag-iba ang tanawin sa harapan nila kasabay ng tahimik na simoy ng hangin. Ang eksena ay naging isang lambak na nababalutan ng nyebe mula sa isang mansyon sa labas ng lungsod ng Lamer. Saan ang lugar na ito? Tanong ni Reyna. Sky Mountain. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa mas malayong hilaga mula sa Volga Republic. Iniabot ni Erwin kay Reyna ang isang makapal na coat na inihanda niya ng maaga. Sa hilaga ng Volga ay isang lupain na nababalot ng yelo. Ang lupain, na kasing lapad ng daan-daang kilometro sa lahat ng direksyon, ay patuloy na tinatamaan ng mga snowstorm at thunderstorm. Sa makatuwid, bihira ang mga tao na tumira doon pati na rin ang mga diwata. Maraming mga bundok ang makikita sa harapan nila, ngunit sa gitna ay isang bundok na mas mataas kaysa sa iba. Sa wika ng mga diwata, ang Sky Mountain ay tinawag na Mountain to the Sky. Ito ang banal na lupain kung saan ipinanganak ang mga diwata, paliwanag ni Erwin. Banal na lupa? Tanong ni Reyna. Nagulat si Reyna na interesado sa mga diwata sa narinig. Sa pagkakaalam ko, ang bayan ng mga diwata ay ang World Tree, tama ba? Ayon sa sinaunang mitolohiya, ang mga engkanto ay ipinanganak mula sa World Tree. Ang World Tree, na pinangalan ng Yggdrasil, ay malaki at sapat na mayaman upang suportahan ang buong kontinente. Totoo naman. Ang World Tree ay nasa ilalim mismo ng Sky Mountain. Ginabayan ni Erwin si Reyna at ipinaliwanag sa kanya ang lahat ng tungkol sa kanilang mundo. At sa sandaling lumayo sila, nakita nila ang 12 ng mga engkanto na nakatayo sa harap ng isang malaking kuweba. Maraming iba't ibang uri ng mga engkanto tulad ng mga duwende, dark elf, lycans, dwarves at marami pang iba. Nagtipon silang lahat. Gayunpaman, mukhang natarante si Reyna sa kanilang ginagawa. Lahat sila ay armado na para bang sila ay papasok sa isang labanan sa lalong madaling panahon. Si Erwin, na alam na maaaring maguluhan si Reyna, ay nagsimulang magpaliwanag sa kanya. Upang makarating sa lugar kung nasaan ang World Tree, kailangan nating dumaan sa maraming halimaw. Oh, dahil dyan. Habang papalapit sila sa dark elf na babae na nakatayo doon, ibinuka niya ang kanyang bibig. Ito si Prinsesa Reyna. Oo. Tumanggo si Erwin bilang sagot at tinuro si Reyna. Pakikumusta. Ito si Sylvia, kaibigan ko. Pagkarinig pa lang niya ng pangalang Sylvia ay namutla ang kutis ni Reyna. Sil, isa si Sylvia sa sikat na Black Roses, Volga Intelligence. Oo ho. Ngayon isa na lang akong normal na Dark Elf.
Huwag kang matakot dahil wala akong gagawing masama sa iyo. Sa paniniguro ni Sylvia, tumango si Reyna. Common sense na hindi siya gagawa ng anumang pinsala dahil siya ay isang kailangan na medium. Nga pala, tapos na ba ang paghahanda? Tanong ni Erwin. Nakatanggap si Sylvia ng liham 1 buwan na ang nakakaraan mula kay Erwin, na nagsasabi na nasa kanya ang Earth Sphere. Agad siyang naghanda para sa seremonya. Bilang karagdagan sa pag-espiya sa Sky Mountain tungkol sa katayuan nito, pumili siya ng mga mandirigma na kumakatawan sa bawat karera. 12 mandirigma ang napili noong 1 linggo. Kahit na mga kasanayan ang kanilang isinasaalang-alang, pinili nila ang mga taong walang pag-iimbot na sasama sa kanila para sa kapakanan ng kanilang mga tao at sa kinabukasan ng mga diwata. Pumasok na tayo. Hindi na kailangang mag-aksaya ng mahalagang oras. Sabi ni Erwin at agad na pumasok sa kuweba kasama ang mga mandirigma. Kang. Kikiki. Malawak at malaki ang kuweba. Mula sa sandaling pumasok silang lahat, maraming halimaw ang naglabas ng kanilang mga ngipin sa mga estranghero na sumalakay sa kanilang teritoryo. Ngunit ang mga mandirigma, na kumakatawan sa bawat lahi nila, ay malalakas. Sila ay mga individual na kasing lakas ng isang swordmaster o isang 8 magic circle. Natunaw lang nila ang mga halimaw. Sila, nakakamangha. Hindi maiwasan ni Reyna na mapatingin sa kanila ng may paghanga habang pinapanood ang mga mandirigma na naglalaban mula sa likuran. Sa sandaling natipon doon, naisip niya na maaari niyang maabot ang ilang karaniwang lugar sa kanila. Sa una, ang mga halimaw ay tila mahina, ngunit habang sila ay lumalim, nagsimula silang lumakas. Ang ilan sa mga halimaw na kanilang nakalaban ay ang giant spiders, yeti, at cockatrice, na karaniwan. Bakit ang daming halimaw? Naaakit sila sa natitirang espiritu ng natuyong puno ng mundo. Bagamat medyo nahuhuli, ang mga mandirigma ng bawat lahi ay nakipaglaban sa mga halimaw at sumulong. Naglalakad ba sila ng halos 1 araw? Sa harap nila, isang malaking daanan sa ilalim ng lupa ang lumitaw. Pagkatapos ay bumukas ang daanan. Napakalaki ng daanan. Sa katunayan, sinabing napakayaman ng lugar na iyon kaya umaagos ang pulot at gatas gaya ng nabanggit sa mga alamat. Sa pagtatapos ng panahon, ang mabilis na pagbabago ng klima at mga natural na sakuna ay ginawa itong isang tigang na lupain, tulad ng nakita natin ngayon. Dahil dito, naitatag ang Abaran Empire matapos na hindi na makatiis sa lugar. Dahil sa mga natural na kalamidad, nagsimulang mawala ang World Tree sa mundo. Nagpadala ang mga fairies ng maraming grupo ng ekspedisyon upang hanapin ang World Tree. Ngunit sa huli, hindi nila ito mahanap. Gayunpaman, ilang taon na ang nakalilipas, 1 lindol ang sumiklab sa hilaga. Noong panahong iyon, gumuho ang isang bahagi ng Sky Mountain at lumitaw ang isang kuweba sa ilalim ng lupa. Isang mausisa na diwata ang pumasok sa kuweba upang tuklasin, na nagbabalik ng nakakagulat na balita. Ang World Tree na hindi nila mahanap sa loob ng libu-libong taon ay nadiskubre na sa wakas. Natural, nabalisa ang lipunang engkanto. Ang mga tao ng bawat lahi, kabilang si Erenes, ay pumunta upang makita ang World Tree. Ngunit ang daan patungo sa World Tree ay isang halimaw na kanlungan. Sa paglipas ng mga taon, ang bawat lahi ng engkanto ay nagpapadala sa kanilang pinakamahuhusay na mandirigma ngunit hindi nagtagumpay. Kanina pa ako nagtataka, bakit tayo pupunta sa World Tree para buksan ang Spirit Door? Tanong ni Reyna. Ito ay dahil ang pinto sa Spirit World ay nasa World Tree. Pagkatapos ng lahat, ang World Tree ay may pintuan ng Spirit World, ang buhay at tahanan para sa lahat ng mga duwende. Sa sandaling pumasok ang party sa basement, nagsimulang lumitaw ang 10-meter monsters. At ang pinakamalakas ay ang Twin-Head Ogre. Mga halimaw na mas malaki sa 15 metro, palihim na ulo, at mga troll, gaano man karami, lahat sila ay umatake sa isang pattern. Bagkus, ang mga diwata ay nagsimulang magdugo. Kok! Kung alam ko ang tungkol dito, nagdala ako ng isang gigant. Sino ang nakakaalam na magkakaroon ng mga halimaw na tulad nito? Habang nakapikit ang isang Lycan warrior, kinausap siya ng dwarf warrior na katabi niya. Medyo malakas ang mga fairy warriors.
Ngunit kasama si Erwin, halos hindi nila nagawang ibagsak ang mga halimaw. Kabanata 156, Yggdrasil 3. Ito ba ang World Tree? Matapos ang mahabang paglalakad sa kuweba sa ilalim ng lupa, sa wakas ay nakita na ni Reyna ang malaking puno. Sa normal na kalagayan, ang mga dahon ng puno ay kailangang luntiang berde at malaki ang sukat, na dumadampi sa kisame ng kuweba, ngunit dahil sa mga pagbabago, ang mga dahon ay matagal ng patay, na naiwan ang mga kulay abo at hubad na mga sanga. Ayon sa alamat, napakalaki at maganda ang World Tree na kaya nitong takpan ang buong mundo, ngunit kapag nakikita ang kasalukuyang kalagayan nito, mahirap isipin. Paano ito namatay ng ganito? Sa tanong ni Reyna, sumagot si Erwin pagkatapos ng mahabang buntong hininga. Sa pagtatapos ng Mythical Age, sinabi na mayroong ilang mga pagtatalo sa pagitan ng mga Diyos. At para makaiwas sa away, nagtago daw ang isa. Ang labanan ng dalawang Diyos, na sumisimbolo sa liwanag at dilim, ang sinasabing dahilan kung bakit nahati si Aether. Bilang resulta, nagpasya siyang itago ang World Tree sa ilalim ng lupa upang protektahan ang kanyang sarili, at nahumantong sa mga natural na sakuna tulad ng lindol, tsunami, at pagsabog ng bulkan upang sirain ang kontinente. Bakit nangyari ang away sa pagitan ng mga Diyos? Tanong ni Reyna. Si Devil God, na isinilang sa kadiliman ay sinubukang sirain ang lahat sa umiiral na mundo upang lumikha ng isang lugar na angkop sa kanya. Ngunit siya ay itinumba ng El Castle at ang mundo ay napanatili. Nang nag-uusap ang dalawang tao, si Sylvia na tumingin sa paligid, lumapit sa kanila at sinabing, "Ligtas ang lugar na ito. Wala akong nakikitang halimaw dito." Agad na inihanda ni Erwin ang seremonya. Pagkatapos ng isang linggong pagsusumikap, naglabas siya ng iba't ibang bagay at magic item na inimbak niya sa subspace ring, at nagsimulang gumuhit ng mga magic circle sa palibot ng World Tree. Nang gumuhit ng malaking bilog na 10 metro ang diametro, itinuro niya ang gitna ng altar. "Pumunta ka dyan at tumayo ka. Kapag nagpadala ako sa iyo ng isang senyales, maaari mong palitawin ang luha ng lupa gaya ng itinuro sa iyo ng aking guro." "Naiintindihan," sagot ni Reyna. Lumunok si Reyna at tumayo sa altar. Nininigas ang mukha niya sa kaba at pag-aalala. Nandyan siya para tuparin ang kanyang pangako, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi siya dapat matakot. Hindi ba sinabi ni Erenes sa kanya? Nang ang pinto sa spirit world ay binuksan ng Earth Sphere, walang makakaalam kung ano ang mangyayari. Sa pinakamasama, maaari siyang mabaliw, o mamatay dahil hindi niya kayang hawakan ang kapangyarihan ng mga espiritu. Kahit noon pa man, gusto niyang tuparin ang pangakong binitawan niya, nagdalawang kamao habang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. "Magiging maayos din ang lahat, kailangan kong isipin si Lord Locke, at huwag mawala ng pag-asa." Naalala ni Reyna ang sinabi sa kanya ni Erenes bago pumunta sa lugar. Nang mukhang handa na si Reyna, sinimulan ni Erwin na isagawa ang seremonya. Ang pag-inject ng magic sa pre-made core ng magic circle, ang mga magic stone sa paligid ng circle ay nagsimulang lumiwanag ng mga dumadagindong na tunog. "Ilastayan kauna sa LBTTin uudelin maailma oli kat kaistunasit itmenisin." Si Erwin ay nagsimulang umawit ng isang bagay sa sinaunang wika ng diwata na tila isang kanta. Ang kanta ay elegante at maganda sa sarili nitong paraan. Sa isang punto, ang katawan ng World Tree na naghihingalo ay nanginginig at nagsimulang mag-react ng kaunti. Maari nang magsimula. Sa hudyat ni Erwin, pinalitaw ni Reyna ang luha ng lupa. Umiiyak. Ang katawan ni Reyna ay nagsiwalat ng isang misteryosong tato na hindi pa nakikita noon, at isang mabangis na hangin ang nagsimulang umihip sa bawat direksyon. Ang hangin ng purong espiritong kapangyarihan, na hindi kailanman naramdaman sa lupa, ay nilamon siya at ang puno ng mundo. Sa sandaling nagsimulang lumiwanag ang huling magic circle, nawala ang hitsura ni Reyna sa grupo ng mga diwata. Kabanata 157, Yggdrasil 4. Ang kanlurang dulo ng kontinente ng Rhodesia. Nagkaroon ng desyerto ng init sa kabila ng mga luntiang parang, na hindi napuntahan ng mga tao dahil sa mga halimaw na nakanlungan nito. Sa gitna ng desyerto ay isang kastilyong bato, kung saan tanging sinag ng araw at malalagaong buhangin ang makikita.
Sa lumang, malumaw na kastilyo, may mga kakaibang estatwa sa magkabilang gilid na may lalaking naglalakad sa pagitan nila. Ang lalaki, na nakasuot ng kayumangging balabal na bonordahan ng gintong sinulid, ay dumaan sa tiwangwang na hardin na puno ng mga rebeltong bato at pumasok sa isang gusali. Hik! Siya na pumasok sa bulwagan ay lumuhad sa harap ng upuan. Tinawagan mo ba ako, ninuno? Cool. Oo. Ang bagay. Itinanong ko. Ikaw. Maghanda, ginawa mo ba? Kunin, ito. Si Skeleton Leech ang nakaupo sa upuan. Siya si Arsene, na ang itaas na kalahati ng katawan ay natangay ng hampas ni Erenes. Pagkatapos niyang tumakas mula sa Darkmoon Magic Tower, nagtago siya sa desyerto na kastilyo na naghihintay na makabawi mula sa pinsalang natamo niya. Siya ay naghahanda para sa isang ritual ng paghihiganti sa panahon ng pananatili. Bakit ko naman pababayaan? Keto na. Sa pagkakataong iyon, itinulak ni Meister Albert ng Veritas Magic Tower ang vial pasulong gamit ang nanginginig niyang mga kamay. Sheesh! Ang glass vial na naiwan sa kanyang kamay ay lumipad at napunta sa mga kamay ni Arsene. Si Arsene ay mukhang napakasaya at puno ng buhay na hawak ang bote. Cook! Sa wakas. Ito, ako sa wakas. Kumpleto. Ang dala ni Albert ay ang gayuma ng muling pagkabuhay, na ginawa gamit ang dugo ng daan-daang pari at libu-libong diwata. Tumagal ng 200 taon para maging concentrated ang potion matapos kunin ang kapangyarihan ng Diyos mula sa mga pari at ang sigla ng mga diwata. Nagtagal ito dahil kinailangan nilang iwasan ang mga mata ng maraming nilalang upang mahuli ang mga duwende na nagtatago sa kagubatan, at malalim sa kontinente, ngunit kalaunan ay nagawa na ito ng Veritas Magic Tower. Kasama nito, kaya ko, gumising ka, sila, taas. Si Arsene, na maganda ang pakiramdam, ay tumayo mula sa upuan at bumaba sa basement ng kastilyong bato. May dalawang malalaking kabaong sa silid. Isang kabalyero na nakasuot ng gintong baluti sa isa sa mga kabaong, at sa isa naman ay isang wizard na nakasuot ng tipikal na damit ng wizard, ang kanilang mga katawan ay nalubog sa berdeng likido. Sir! Paglapit sa kabaong, ibinuhos ni The Leech ang dugo ng muling pagkabuhay mula sa vial papunta sa kabaong. Sa panunood ng paghahalo ng likido, nagsimulang kabisaduhin ni Arsene ang spell. Habang nagsimulang kumulo ang likido, nagpatuloy ang spell. Magtatagumpay ba tayo? Napaisip si Albert habang nakikita si Arsene na gumaganap. Kung ang sinaunang sinumpa ang pamamaraan ay maaaring maging isang tagumpay at silang dalawa ay muling nabuhay, ang Veritas Magic Tower ay maaaring mangibabaw sa buong kontinente. Si Arsene, nakabisado ang mahabang spell, ay ibinuka ang kanyang mga kamay sa langit at umiyak. Umakyat, mula sa, ang kalaliman, ng impyerno, namatay, Leon. Ang mga kaluluwa, lampas, ang batas, ng kamatayan. Arsene, hayaan mo. Hininga, muli. Buksan mo ang iyong mga mata. At, tumayo ka. Buwak. Lumiwanag ang kabaong sa isang punto. Maya-maya, parang walang nangyari pero yun na ang nangyari. Nabuhay ang mga bangkay sa dalawang kabaong nang imulat nila ang kanilang mga mata. Pagkaupo sa kabaong, sinimulan nilang igalaw ang kanilang mga paa at lumabas sa kabaong, inabot ng dalawang patay na nilalang si Arsene at lumuhad sa kanyang harapan. Nakikita ko ang aking guro. Loyalty to my master. Nabaliw si Arsene sa kaligayahan nang makita niyang muling nabuhay ang dalawa. Sa wakas, aking mga tagapag-alaga, dumating. Buhay. Cook. Si Arsene na patuloy na tumatawa ay itinuro ang kisame at sinabing, kayong dalawa, ipakita mo sakin. Ang galing mo. Inutusan sila ni Arsene dahil gusto niyang malaman kung totoong matagumpay ang ritual. Sa nakaraang pagsubok, nabigo ang ritual. Pumunot ng espada ang knight na nakasuot ng golden armor at hinawakan ito. Kwa. Sa pagkislap ng gininto ang aura, natangay ang kalahati ng kastilyong bato. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Ang nasa katanghaliang gulang na wizard ay humawak ng letigo ng madilim na enerhiya at natunaw ang kalahati ng kastilyo.
Si Arsene ay labis na nasiyahan sa kanilang lakas, at lahat ito ay salamat sa libu-libong pagkamatay para makumplito ang Gayuma. Wait lang, Erenes. Gagawin ko. Kunin. Lahat. Iyong mga diwata. Kasama ng aking itim na mahika. At kunin sila. Bilang mga alay. Gagawin ko. Kinagat ni Arsene ang kanyang mga ngipin at nagsalita sa mga tagapag-alaga na nakatingin sa kanya. Gagawin mo. Maging sa nangunguna, nakatayo. Sa harap, sa akin. Kayong dalawa. Magwawalis. O kahit ano. Mga balakid na darating. Ang aking paraan. Oo, Master. Nagsimulang umalis sina Arsene at Albert sa kastilyo. Nang makita ni Albert na nangunguna ang dalawang tagapag-alaga, nagtanong siya. Ancestor, may tanong ako. Yung mga lalaki, ano? Ang kanilang orihinal pagkakakilanlan. Tama. Tumanggo si Albert. Nagsalita si Arsene ng may pagmamalaki. Warrior. At hari ng Diablo. Sorry. Yung dalawa ang napaka-recon. At sabi mon. Nagulat si Albert sa sinabi ni Arsene. Ang dalawang muling nabuhay na tagapag-alaga ay mahigit 500 taon na ang nakalilipas at sila ay mga buhay na nilalang noon, at muli silang humahakbang patungo sa isang pabago bagong mundo. Ang mga puwersa na tatawaging kalamidad. Chapter 158, The Spirit World 1. Carrot. Hiying. Iminulat ni Reyna ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng malalakas na tunog. Anong ingay yan? Saan na naman tayo nanggaling? Nagtataka habang nakakakita ng kakaibang tanawin, mukhang nagulat siya nang matuklasan niya ang kakaibang nilalang na lumilipad sa kanyang ulo. Napakakulay nila na may mga kulay ng pula, asul, dilaw at marami pang iba. Kasing laki sila ng nakakuyom na kamao ng tao, at iba ang hitsura nila. Ang asul ay kahawig ng isang 3 buntot na sanggol na ibon. Ang pula ay kahawig ng nagninangas na butiki, at ang dilaw ay katulad ng isang nunal ng sanggol. Kakaiba ito, ngunit nang makita ang maliliit at cute na nilalang sa isang hindi kilalang lugar, ang puso ni Reyna ay nakaramdam ng kagaanan. Ang mga sanggol na hayop, na hindi pa nakakita ng tao, ay umikot kay Reyna, nag-uusap sa isa't isa. Wow! Ito ay isang kakaibang nilalang. Siyempre, ito ay isang nilalang na tinatawag na tao. Tao. Sila ay isang napakababang lahi na naninirahan sa Middle Earth kung saan ang aming pakikipag-ugnayan ay naputol libu-libong taon na ang nakalilipas. First time mo bang makita? First time. Pero paano mo nalaman ang tungkol sa kanila? Nakita ko ang drawing nila sa librong nakita ko sa library ni Hertz. Habang patuloy na nagtatanong ang pulang butiki, patuloy ang pagsagot ng asul na ibon. Ngunit nararamdaman ko ang isang napakainit at pamilyar na enerhiya mula sa taong ito. Pinuksan ng mga tao ang kanilang mga mata. Kayong lahat, umalis na kayo. Ang dilaw na nunal ay sumigaw kaya ang iba pang 5 maliliit na bagay ay tumakas, na iniisip na sila ay nasa panganib. Ngunit hindi sila tuluyang umalis. Dahil hindi nila ma-overcome ang curiosity nila sa mga tao, pinagmamasdan nila sila mula sa malayo. Ang asul na batang lalaki na kahawig ng isang sanggol na ibon, na nagpapanggap na isang mabuting bata, ay nagtanong kay Reyna. Sino ka? At, ito ay isang lugar kung saan hindi makapasok ang mga tao, kaya paano ka nakapasok? Halos parang kumakanta ang batang ibong iyon. Kakaiba, naiintindihan ni Reyna ang sinasabi ng ibon. Tumingin siya saglit sa paligid at saka sumagot. Ako si Reyna. Hindi ko rin alam kung paano ako nakarating dito. Malinaw na mayroong langit, araw, kagubatan at ilog, at mga bukid din. Gayunpaman, ang mundong nakikita niya ay iba sa mundong kanyang pinanggalingan. Parang may gumuhit ng larawan sa puting pahina ng isang sketchbook, lahat ng makulay, hindi mabilang na mga nilalang na lumilipad sa paligid. Ano ang lugar na ito? Tanong ni Reyna sa blue baby boy bird, na sinipa ang dila. I guess you are really a stupid race. Pumunta ka dito nang hindi mo alam kung saan ka napunta. Kakabukas ko lang ng pinto sa spirit world gaya ng hiniling ng mga diwata. Mukhang nagulat si Reyna na hindi nakakumpleto ng sagot. Napagtanto niya noon kung saan siya nagpunta.
Ito, huwag mong sabihin sa akin, ito. Nauutal na sabi ni Reyna. Tama, gaya ng sinabi mo, ito ang spirit world. Matagal ng panahon na ang nakalipas, may gate na magagamit ng mga tao para pumunta dito sa Middle Earth, ngunit ito ang spirit world. Matagumpay ang seremonya. Si Reyna ay sobrang naabala sa liwanag at sa mga pagsabog ng magic circle na nangyari sa ritual. Gayunpaman, tila isang magandang bagay ang nangyari. Sa kabutihang palad, matagumpay ang ritual. Kung gayon, kayo ba ang mga espiritong naninirahan dito? Tanong ni Reyna. Obvious naman. Ang katawan na ito ay yaong ng isang sylph, ang mga taong tumatakbo sa kalangitan. Pumalaklak ang Blue Kid o si Sylph. Ngumiti si Reyna sa asul na bata at nagtanong pagkatapos ng maikling panahon. Nag-aalala siya sa nangyari kina Erwin at Sylvia. Yung ibang tao, may nakita ka bang mga engkanto? Diwata, pinag-uusapan mo ba ang mga lahi tulad ng mga duwende at duwende? Oo, nagsagawa ako ng isang ritual sa kanila upang buksan ang pinto sa spirit world sa ilalim ng kuweba sa World Tree. Sa sandaling binibigyan sila ni Reyna ng mga detalye. Todd. Biglang may dumagundong na bagay mula sa maliit na hardin sa di kalayuan. Heel hurts. Hinahanap niya siguro tayo. Tumakas kayong lahat. Ang 5 maliliit na espiritu ay tumingin sa hardin at pagkatapos ay tumakbo palayo sa iba't ibang direksyon. Si Reyna, na naiwan mag-isa, ay tumingin sa hardin ng may katakot-takot. Pinalot siya ng takot dahil baka makakita siya ng kakaiba at mapang-uyam na nilalang. Maya-maya, may sumulpot na medyo takot na bata sa harap ni Reyna. Ito ay parang pagong na espiritu, ngunit ang laki nito ay kasing laki ng isang kuta. Half green at half ochre sa likod nito na may hawak na mga puno at bato. Sa unang tingin ay parang matamlay ito, ngunit sa bawat hakbang nito ay 10 metro ang layo na maaari nitong lalakbayin, at papalapit ito kay Reyna. Ang malaking pagong na tinatawag na Hertz, nakatayo sa harap ni Reyna, ay nagsasalita sa kanyang sarili tungkol sa 5 maliliit na espiritu na umalis sa kanya. Yung mga makulit na bata. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanila na huwag pumunta sa gilid na ito. Mabagal ang pagsasalita niya pero ang laki niya kaya medyo napalakas ang boses niya. Noong nakaraan, mayroong isang gate na nag-uugnay sa spirit world sa Earth. Kaya kung minsan ay lumitaw ang mga demonyo mula sa Diablo, o dati nilang inaalis ang mga espiritu sa kanilang mundo. Upang maiwasan ang gayong mga aksidente, ang maliliit na espiritu ay patuloy na binabalaan. Gayunpaman, ang 5 maliliit na espiritong bata, na alam ang mga panganib, ay madalas na pumunta sa mapanganib na lugar na iyon, na pinababayaan ang mga salita ng kanilang mga nakatatanda. Sino ka? Nanginginig na tanong ni Reyna na na-overwhelm kay Hertz. Si Hertz, ang mataas na espiritu ng land, ay tumingin kay Reyna at sinabi. Ikaw ang bisitang sinasabi ni Sylphid. Sylphid. Ang espiritong hari ng hangin, pinuno ng lugar na ito. Sa spirit world, mayroong kabuoang 5 espiritong hari na namuno sa rehiyon. Ang espiritong hari ng apoy, Ifrit, sa hilaga. Ang espiritong hari ng hangin, si Sylphid, sa timog. Ang espiritong hari ng tubig, Elayim, sa silangan. Ang espiritong hari ng lupa, si Noe, sa kanluran. At ang espiritong hari ng liwanag, si Electra, ang pinuno ng buong mundo ng espiritu. Noong nakaraan, ang gate sa Earth ay matatagpuan sa timog ng spirit world sa kaharian ng Sylphid. Naramdaman ni Sylphid na may pumasok sa gate at pinapunta agad si Hertz. Gusto kang makita ni Sir Sylphid. Sundan mo ako. Sigurado. Hindi alam ni Reyna ang dahilan, ngunit sinundan niya si Hertz. At hindi nagtagal pagkatapos na sumunod sa kanya, nahuhulog na siya. Hindi kasi siya makasabay sa bilis ni Hertz. Inilagay siya ni Hertz, na hindi nakikita ang kanyang mga problema. Ang bagal ng tao. Kung paano ka nakaligtas sa malupit na Middle Earth ay isang bagay na hindi ko kailanman mauunawaan. Si Hertz, na nakikipag-usap sa sarili, ay nagtungo sa kastilyo kung saan naninirahan si Sylphid, ang espiritong hari ng hangin. Chapter 159, The Spirit World 2. Todd.
Todd. Si Reyna na nakaupo sa likod ni Hertz ay abala sa paglilibot sa kagubatan at mga ilog na mabilis na umaalis sa kanyang paningin. Ang mga espiritu ay tila hindi nakatira sa mga lungsod at bayan tulad ng mga tao o engkanto. Siguro dahil sila ay isang grupo ng mga nilalang na ipinanganak kasama ng kalikasan. Ang kalikasan ay tila tahanan at bayan nila. Nawalan ba ng tahanan ang mga espiritu? Sa mga espiritu, mayroong mga hari na may mga bahay sa mga kuweba o mga tuod ng puno o malalim na tubig. Sa kaso ng isang Spirit King, siya ay nanirahan sa iridescent na kastilyo na inukit mula sa kristal. Ibinaba ni Hertz si Reyna at tinuro ang gate. Kapag pumasok ka doon, makikilala mo si Sylphid. Si Reyna, nang marinig ang kanyang mga tagubilin, ay pumasok na may kaba. Gayunpaman, kahit na lumakad siya papasok sa bakuran ng kastilyo, wala siyang mahanap kahit isang espiritu. Parang walang nakatira sa kastilyo. Kiik! Automatikong bumukas ang malalaking kristal na pinto sa harap ng Royal Lucan Castle. Si Reyna, na lumunok sa kanyang laway, ay pumasok sa loob ng may labis na pag-iingat. Pagpasok niya sa mga pintuan ng kastilyo, pumunta siya sa gitna ng silid. May nakita siyang nakaupo sa isang kristal na trono. Isang lalaki na may 3 pares ng transparent na pakpak sa kanyang likod na may mabula na asul na buhok na nakasabit hanggang sa kanyang baywang. Isang banayad na nakakakalmang hangin ang umiikot sa kanya. Ang namumukod tanging anyo ng nilalang ay parang isang magandang eskultura na inukit ng pinakamasining na eskultor. Ito si Sylphid, ang espiritong hari ng hangin. Hindi pa niya ito nakita noon, ngunit kumbinsido si Reyna na ang lalaki ay si Sylphid. Tahimik ang lugar, ngunit sa sandaling tumayo siya mula sa kanyang trono, isang malakas na hangin ang nabuo. Lumapit si Sylphid kay Reyna at nagtanong. Ikaw ba ang nagbukas ng spirit world pagkatapos ng 1,000 taon? Tama iyan, Haring Espiritu, ang pinakadalisay na anyo ng kalikasan, ang mga kaibigan ng mga diwata. Mukhang may alam ka tungkol sa amin. Narinig ko ang ilang bagay tungkol sa spirit world bago pumunta dito. Matagal na ang nakalipas, libu-libong taon na ang nakalipas, na ang mga espiritu ay nawala ng pakikipag-ugnayan sa kabilang mundo. Halos lahat ng record na may kaugnayan sa kanila ay nawala. Gayunpaman, ang ilan sa kanilang mga tradisyon ay ipinasa sa pamamagitan ng mga alamat at engkanto. Si Reyna ay nagkaroon ng impormasyon tungkol sa spirit world dahil sa mga tradisyon at record na iyon. Ngunit, mayroon kang isang napakakagiliw-giliw na tato sa iyong katawan. Sylphid habang nakatingin kay Reyna with his clear eyes, told her. Ang tinutukoy mo ay ang luha ng lupa. Hindi alam ni Reyna na ang kanyang katawan ay nagpapakita ng isang magic tattoo. Ito ay dahil ang kanyang ama at ang kanyang mga retainer ay naglalayo sa kanya sa katotohanan. Gayunpaman, pagkatapos makipagkita kay High Elf Eriness, nalaman niya kung ano ang tattoo at kung bakit ito umiral. Tinutukoy mo ito bilang luha ng lupa. Mukhang isang magandang elementalist ang gumawa nito para makipag-ugnayan sa spirit world. Iyon ba ang dahilan kung bakit nagawa mong buksan ang mga pinto ng spirit world at pumunta sa lugar na ito? Noong panahon ng sinaunang imperyong Abaran, nagsimulang bumaba ang bilang ng elementalist nang mawala ang World Tree at humina ang komunikasyon sa mga espiritu. Bilang tugon, ang ilan sa mga namumukod tanging fairy elementalist ay nagsimulang magtulungan upang madagdagan ang komunikasyon sa spirit world. Ang resulta ng kanilang pagsusumikap ay ang Earthsteer. Ang Earthsteer ay puwersahang lumikha ng isang cipher sa dimensyon, na kumikilos bilang isang susi sa pintuan ng spirit world. Gayunpaman, ang mga epekto ay malubha. Bukod dito, bago pa man ito makumplito, ang Abaran Empire ay lumakad na sa landas ng pagkawasak. Nagsisi ang huling Empire's Elementalist. Ang ina po ng iilang Elementalist ay kilala na nagmana ng luha ng lupa. Nang maglaon, ng isa na lamang sa kanila ang natitira, ibinalik niya ang kanyang trabaho sa isang lingkod ng tao, na nang maglaon ay nagpakasal sa maharlikang miyembro ng Volga. Ito ay isang hindi kilalang sekreto at nakalimutan ng mahabang panahon. Ang tanging alam ay ang Earthsteer ay patuloy na ipinapasa sa Royal Volga family. Sa kaunting kaba, ipinagpatuloy ni Reyna ang pakikipag-usap kay Sylphid.
Ako kasama ang ilang mga diwata ay nagsagawa ng isang ritual. Alam mo naman siguro kung nasaan sila. Ikaw lang ang bisita namin ngayon. Sina Erwin at Sylvia kasama ang iba pang miyembro ng partido ay bumalik sa Middle Earth. Nang malaman ang kanilang kinaroroonan, naging kalmado ang ekspresyon ni Reyna, ngunit mayroon pa rin siyang ilang katanungan na hindi pa nasasagot. Bakit ako lang ang pumunta dito? Dahil ba ako ang tagapagmana ng luha ng lupa? Tanong ni Reyna. Hindi naman dahil dyan. Ito ay dahil ikaw ang pinakadalisay at pinakamarangal sa mga nagbukas ng pinto. Ako ang. Ngumiti si Sylphid kay Reyna, na sinusubukang magsalita sa pamamagitan ng pagsingit sa kanya, at sinabing, dapat ginawa mo ito para sa isang tao, di ba? Isang maalab na puso ng isang tao at binuksan mo ang pinto upang matupad ang mga hiling ng mga taong lumuha ng maraming taon, hindi ba yon? Nagsasalita si Sylphid na parang alam na niya ang lahat. Sa sagot niya, tumango si Reyna. Kahit na malaman na magkakaroon ng malaking pagbabago sa kanyang pagkatao at sa kanyang personalidad sa pagganap nito, binuksan niya ang pinto sa spirit world alang-alang kay Luke, na mahal niya. Hindi rin niya basta-basta kayang iwaksi ang damdamin ng mga diwata na 1,000 taon ng pinagmamalupitan. Wala kang kasakiman. Hindi, ikaw ay may kasakiman, ngunit ito ay para sa pagmamahal at debosyon na mayroon ka para sa isang partikular na tao. At ang gayong puso ay mamahalin hindi lamang ng lupain ng mundo ng espirito kundi ng bawat lupain dahil sa pagiging katulad ni Lord El Castle at Goddess Belize. Sa sinabi ni Sylphid, umiling si Reyna. Maraming salamat. Pero para may kumpara ako sa kanila. Hindi mo kailangang mabigatan. Hindi ang pinagmula ng kapanganakan ang mahalaga kundi ang puso. Si Sylphid, na medyo mapurol ang hitsura, ay tila nawala habang may naaalala. Gustong-gusto ni El Castle at Belize ang lahat ng bagay sa mundo at nagpakita ng pagkabukas palad. Hindi sila kailanman naghangad ng anumang kapalit. Ngunit may mga hindi alam ang kanilang pagmamahal at debosyon at sakam sa higit pa. Napabuntong hininga si Sylphid. Ang mundo ay orihinal na iisa ngunit nahiwalay dahil sa walang katapusang pagnanasa at pakikibaka na lumikha ng puot sa isa't isa. Ang unang kalikasan ng kasamaan, ay nagsiwalat mismo, ang Diablo. Ang kanyang hangarin ay bumuo ng isang mundo na susunod sa kanyang pamumuno. Isang hukbo ng kadiliman upang lusubin ang mundo ng liwanag. Gayunpaman, natalo siya ng El Castle. Gayunpaman, iniwan ng Diablo ang buhi ng kasamaan, at ang mga demonyong sumunod sa kanya ay umalis sa mundo magpakailanman. Ang mundo na nawasak sa unang pagkakataon ay nabuo ang Diablo. Ang mga demonyo ay nagkaroon ng walang katapusang pag-aaway sa kanilang sarili. Ang walang katapusang mga labanan sa pagitan nila ay nagwasak sa Diablo mismo. Paano iyon? Ang mga pumunta doon ay mas naging masama, na humaling sa kapangyarihan upang mabuhay at masira ang kanilang mundo. Ang Ether ay nagbago sa isang mapanirang puwersa na tinatawag na Magi, na nagpapakita ng kanilang kahandaan at kasakiman sa kapangyarihan. Ang mga pintuan ng Devildom ay nawasak upang ang mga demonyo ay hindi sumilip sa iba pang mga mundo, at sinabi ni Sylphid na ang mahina ay hindi makakaligtas. Kahit nawasak ang Diablo, hindi nawala ang puot at pagnanasa. Ang mga dragon at engkanto ay umunlad sa isang lupain ng gatas at pulot, ngunit ang kanilang mga pagnanasa ay walang katapusan. Sa kalaunan, ang mga dragon ay nawasak, at ang mga Diyos, na nabigo ng mga diwata, ay nagpahayag na sila ay lalayo sa Middle Earth. At iyon ang lumikha ng bagong mundo. Habang ang mga makapangyarihang Diyos ay nahati, ang mga mithiin ay lumitaw sa maunlad na mundo. Bago ang pagkakatatag ng Abaron Empire, nangyari ang mga pagbabago sa klima at mga natural na sakuna. Pinagmasdan ng mga Diyos ang pagbagsak ng mga demonyo, at hindi nila hinayaang sirain ng mga diwata ang kanilang sarili at ang iba pa. Nagpasya silang ihiwalay ang spirit world. Ganyan isinilang ang spirit world, sabi ni Reyna. Oo. Gayunpaman, kahit na nawala ang World Tree, nagpatuloy kami sa pakikipag-ugnayan sa mga engkanto na nasa mundong tinatawag na Middle Earth, sa limitadong antas. Ang mga aktibo ay tinawag na mga elementalista. Gayunpaman, habang mas umunlad ang imperyo, tumaas ang kasakiman ng mga diwata.
Ang mga pagod na espiritu ay nagsimulang tumanggi sa kanilang mga tawag, at sa kalaunan, ang komunikasyon ay naputol. Ang resulta ng kanilang pakikipag-usap sa spirit world ay naputol ang naging dahilan ng pagbagsak ng mga diwata. Ito, ay talagang nakakagulat na paghahayag. Nagulat si Reyna nang marinig ang mga kwento ng mga alamat at alamat. Wala siyang kaalam-alam na nangyari na pala noon ang mga ganoong bagay, lalo na ang tungkol sa mga dalisay na diwata na sa tingin niya ay patuloy na pinapahirapan ng mga tao, at ang madilim na nakaraan ay itinago nila. Sinubukan ng mga diwata na buksan ang pinto sa spirit world para mabawi ang kanilang komunikasyon sa mga espiritu at maibalik ang kasaganaan na nawala sa kanila, hindi ba? Tanong ng Haring Espiritu. Oo. Gaya ng sinabi ng Espiritong Hari, iyon ang layunin. Sa tingin ko iyon lang ang magagawa nila pagkatapos ng kanilang patuloy na paghina at ang kanilang kasaysayan ng pag-uusig. Ngunit, nag-aalala ako na ang kanilang mga pagnanasa ay magdudulot ng panibagong ambisyon, hindi pagkakasundo, at puot. Sa sinabi ni Sylphid, tumango si Reyna. Ang parehong ay maaaring sinabi para sa mga tao. Ang nomad ay naging hari, at ang maliit na tribo na kumakain ng damo at daga sa malalayong lupain ay nagsimulang magtayo ng mga imperyo na sumisira sa kontinente. Ang problema ay palaging nagiging nagkasala ang biktima. Ginamit ang pagganti at pagpapahirap sa halip na magparaya. At hindi gaanong pinagkaiba iyon sa mga diwata. Kung naaalala ng kasaysayan ang mga engkanto bilang mga mahuhusay na nilalang na may mahabang buhay at nakahihigit sa mga tao, at kung ang mga diwata ay bibigyan ng pagkakataon na lumikha ng bagong kasaysayan, sila ay mangibabaw sa mga tao dahil sa puot. Kabanata 160, ang daigdig ng Espiritu 3. Maaaring totoo iyon, ngunit, nag-aalala ang mga Spirit Kings na ang mga tao sa Middle Earth ay nakabuo ng lubos na mahiwagang sibilisasyon. Sa sinabi ni Sylphid, mukhang nalilito si Reyna. Ano ang dapat ikabahala? Tanong niya. Kahit na magkaroon ng kapangyarihan ang mga engkanto sa tulong ng mga espiritu, maaari silang kunin ng mga tao. Ang mga espiritu ng spirit world ay hindi maaaring gamitin ng eksklusibo ng mga engkanto. Gaya sa kaso ni Reyna, isang espesyal na bahagi ng mga tao ang maaaring makipag-usap sa mga espiritu at gamitin ang kanilang kapangyarihan. Kahit na hindi ito ang kaso, ang pagnanais ng mga tao ay tumataas sa kasaganaan ng magic sibilisasyon, ano ang magiging katapusan kung ang mga espiritu ay idinagdag upang pasiglahin ang kanilang pagnanasa? Maaaring sundin ng mga tao ang landas ng mga demonyo, tulad ng nakaraan. Sabi ni Sylphid. Iyan, hindi kaya. Namuti ang kutis ni Reyna sa naisip. Hindi niya maisip na ang mga tao ay kumikilos tulad ng mga demonyo. Siyempre, hindi naman agad-agad mangyayari. Wala pa kaming intensyon na makipag-ugnayan sa Middle Earth. Gayunpaman, hindi ko alam kung ikaw at ang mga diwata ay napilitang buksan ang pinto. Pinubuo ng mga tao ang magic civilization sa medyo mabilis na tulan. Kung hindi sila nasiyahan sa mga mapagkukunang magagamit sa Middle Earth, maaari nilang naisin na mag-snoop sa iba pang mga mundo tulad ng mga demonyo. At ang mga tao ay hindi umatras mula sa pakikipaglaban sa alinman sa mga espiritu o sa mga Diyos mismo. Sa huli, masisira ang lahat. Wala na bang ibang paraan? Tanong ni Reyna. Siyempre meron. Posibleng makamit ang espiritual na paglago sa pamamagitan ng pag-iwan sa mga material na bagay. Kung matututo tayong kontrolin ang ating mga pagnanasa, talikuran ang ating pagkamakasarili at layunin para sa isang mundo kasama ang lahat ng nilalang, iba't ibang hinaharap ang magbubukas. Nakahinga ng maluwag si Reyna, gayunpaman, hindi nagbabago ang mukha ni Sylphid. Ngunit ang paglago ng isip ay mas mahirap kaysa sa material na paglago. Matatanto ng mga tao at mga diwata na mangangailangan ito ng mahabang panahon at sakripisyo para mangyari ito. Hindi ko alam kung ang mga guho ay lalapit sa kaliwanagan. Sa mga salitang iyon, huminga ng malalim si Reyna at tumingin kay Sylphid. Pero, hindi ba mas mabuti na kaysa panoorin mo lang iyon? Hinihingi mo ba ako ng tulong, nang hindi direkta? Ngunit hindi kailangang mag-alala, hayaan lamang itong magtanim ng buhi ng kabutihan.
Hindi naman kumikibo ang mga mata ni Reyna na parang kinakabahan, may ngiti sa labi. Mahirap para sa isang tao. Pero, hindi mo ba naisip na posible? Kung hindi, bakit mo ako tatawagan sa lugar na ito at sasabihin ang lahat ng mga kwentong ito? Kung si Sylphid ay walang pag-asa, walang dahilan para tawagin niya si Reyna sa kanyang kastilyo at ipaliwanag ang mga bagay ng detalyado. Lumuhad siya sa harap ni Sylphid. Mayroon akong isang mahalagang tao kung kanino ako nagpapasalamat. Siya ay angkan ng mga bayani na tinatawag na mandirigma, ngunit sapat ang kanyang lakas ng loob upang ipagpatuloy ang lahi ng isang kapas-palad na wizard na tinatawag na, ang Hari ng Diablo. Panipi kuwit panipi. May goal siya, which he never revealed to anyone. Siya rin ay maaaring pumili ng pagnanasa at puot tulad ng sinabi ng Espiritong Hari. Ngunit hindi niya ito nasagasaan. Siya ay isang taong alam ang pagpaparaya, gumagawa ng mga pagpipilian at nagtatatag ng mga bagong order para sa lahat, at gusto kong makamit niya ang kanyang layunin. Sa sinabi ni Reyna, hindi napigilan ni Sylphid na mapangiti. Ewan ko sa mundo, pero pumunta ka dito para iligtas ang isang tao. Sa sinabi ni Sylphid, namula si Reyna. Kung iligtas ko siya, sa tingin ko ang mundo ay maaaring magbago ng kaunti. Para dyan, kailangan mo ang binhi ng kabutihan. Si Sylphid, nag-iisip sandali, ay tumayo mula sa trono. Ang ganda. Bibigyan kita ng lakas at pagkakataon. Salamat, Haring Espiritu. Pwede na siyang bumalik. Tulungan si Locke sa kanyang pangarap na makamit ang paghihiganti laban sa Baroque Empire. Si Reyna, pakiramdam na puno ng magagandang pag-iisip, ay narinig ang mga masasakit na salita ni Sylphid na sumunod na sumunod. I wonder if you can manage it. Noong nakaraan, may mga gustong makakuha ng lakas at pagkakataon tulad mo, ngunit hindi sila naging matagumpay. Ay, alam ko na. Ang luha ng lupa ay ipinasa sa pamilya ng Royal Volga. Naisip ni Reyna na ang mga nabanggit na mga kabiguan ay ang mga ninuno niya. Hindi ka pinahintulutan ng mga Diyos, at hindi ka maaaring bigyan ng kapangyarihan ng mga espiritu. Pero, walang sinabi ang mga Diyos tungkol kay Aether. Aether, tanong ni Reyna, ang pinagmula ng lahat ng kapangyarihan sa mundo. Ang kapangyarihan ng espiritu, ang banal na kapangyarihan ng mana, at ang magic ay gawa rin kay Aether. Dahil sa gulat ni Reyna, sinaktan niya ito ng babala. Ngunit napakahirap para sa isang tao na hawakan ang kapangyarihang iyon. Sa halip, maaari nitong salakayin ang iyong katawan at gawing halimaw o mabaliw ka. Katulad ng kaso ng iyong mga ninuno. Palagi siyang nagtataka kung bakit ang mga ninuno niya ay nagduso mula sa kabaliwan o sakit pagkatapos gamitin ang luha ng lupa, ngunit ngayon ay naiintindihan na niya. Kahit na, gusto mo bang makatanggap ng kapangyarihan? Habang nagtatanong si Sylphid, naikuyom ni Reyna ang kanyang mga kamao at sumagot. Gagawin ko. Naiintindihan. Nang marinig niya ang kanyang mga salita, may ginawa ang dalawang kamay ni Sylphid, at saka hinawakan ang kanyang mga kamay. Wiyan. Nagsimulang umihip ang hangin sa isang maliit na ipoypo sa palad ni Sylphid. Ang ipoypo ay lumakas at mas malinaw, at sa lalong madaling panahon isang makinang na transparent na kristal ang lumitaw sa gitna. Ang laki ng kristal ay maliit, ngunit sa pagkakita nito, ang enerhiya ay tila napaka-reminiscent ng isang malaking bundok ng malawak na dagat. Ito ay isang bahagi ng aking espiritong kapangyarihan na naging Aether. Nasa iyo kung gagawin mo itong isang malaking kapangyarihan o kapahamakan. Inabot kay Reyna ang Aether Crystal. Ang Aether Crystal ay nagsimulang sumipsop sa katawan ni Reyna, tulad ng isang asin na nakakalat sa tubig. Simula sa mga kamay na kumuha ng kristal, ang buong katawan ay nagsimulang makaramdam ng pagre-refresh. Ang mga daluyan ng dugo, nerbiyos, at lahat ng mga organo ay tila nalinis. Ito si Aether. Namuti ang mga mata ni Reyna. Sa isang puting espasyo, isang lalaki sa kanyang harapan na may gintong tungkod at isang magandang babae na kahawig ng isang duwende ang nasa tabi niya. Sa paanan nila, nagsimulang tumubo ang malambot na mga sanga. Ang mga shoots ay mabilis na lumalaki at malusog, ang araw at buwan ay nagsimulang sumikat, hindi mabilang na mga bituin ang nagsimulang magdisenyo ng madilim na kalangitan.
Ang makakapal na halaman ay nagsimulang kumalat, at nang ang lupain ay gustong tumaas, ang mga bundok ay nagsimulang tumayo at ang mga ilog ay nagsimulang dumaloy sa mga lambak. At nagsimulang balutin ng malawak na dagat ang lupa, gayon din ang hangin sa langit. Samantala, ang mga shoots, o mga puno ay nagsimulang buhol-buhol na takpan ang kalangitan, at nagbunga ng maraming bunga. Mga tao, diwata, demonyo, at kiek. Habang hinihigop ang Aether, maraming impormasyon ang dumaan sa isip ni Reyna. Ang impormasyon ay napakalawak na walang utak ng tao ang karaniwang kayang hawakan ito. Nanatiling hindi nagbabago ang malamig na ekspresyon ni Sylphid nang makitang hinawakan ni Reyna ang kanyang ulo at napasigaw. Pag hindi mo alam, hindi mo magagamit, kung hindi mo maintindihan, mahirap kontrolin ang kapangyarihan, ikaw naman. Ano ang gagawin mo? Si Sylphid ang nagpadala ng impormasyon sa pamamagitan ni Aether. Habang nagmamasid, napuno ng mga bulaklak at puno ang ulo ni Reyna. Bilang karagdagan, ang pilak na buhok ni Reyna ay naging pula at itim, ang kanyang mga tainga ay nakatutok na parang ang mga duwende at mga pakpak ay nagsimulang lumitaw sa kanyang likod. Sa ilang mga punto, gayunpaman, ang mga pagbabago ay nagsimulang kumupas, at siya ay bumalik sa kanyang hitsura. May something. Patuloy ang pag-hover ng misteryosong liwanag ni Aether sa kanyang katawan. At pagkatapos ay nawala si Reyna sa harap ni Sylphid. Laking gulat ni Sylphid. Nagpunta pabalik. Ganun din sa. Hanggang sa petsang ito, walang lumilitaw na nakakuha ng Aether at bumalik sa mundong pinanggalingan nila. Patay na sila. Pero iba si Reyna. Tila, ang pagbabalik sa Middle-earth ay nangangahulugan na ang kapangyarihan ni Aether ay naabsorb. Nakahanap na ba siya ng sarili niyang paraan para harapin si Aether? I guess isa siyang magaling na bata. Ngunit ang pagtakpan ng pagdurusa at pagtiis ng sakit, hindi ba't medyo walang ingat? Maaari bang maghasik si Reyna ng mga binhi ng kabutihan? Tanong nito kay Sylphid, ngunit wala siyang inaasahan. Nanalangin siya para sa mga bagong hangin at mga bagong binhi na sumibol sa gitnang lupa.